Pinararangalan ng Diyos ang matyaga. Matyaga tayo. Amen. Faith-filled, ibig sabihin punong-puno ng pananampalataya na pananalangin. Amen po ba? Diba, ang sarap mag-pray. Amen. Ang sarap-sarap mag-pray, lalo na kung tayo ay hindi nananawa at talagang nagtsatsaga sa ating pananalangin. Amen. Bago po tayo magpatuloy, meron lang po akong ipapapost na image kung saan titignan po natin yung kaibahan noon at ngayon. Sige, tingnan po natin. Meron ba? Parang wala. Hindi ata na-capture. Ayan. Kung wala, di ba noon, ang way ng living noong unang panahon ay ibang-iba sa meron tayo ngayon. Noon, naranasan ko pong mag-igib sa balon. Napakalamig po ng tubig sa balon. Sabi nila, pwede pa nga yung inumin. Tama po ba? Pwede. Kasi yung talaga yung source ng tubig, malalim na malalim yon yung balon. Pero ngayon, isang ikot na lang yung gripo natin, di ba? Pag medyo may kaya tayo, pwede pa tayong pumili kung malamig o mainit. Lalo ngayon, ang lamig. Di ba? Kung medyo maalwan-alwan ang buhay natin, pwede nating ipa-convert yung natin, gripo natin, pipili tayo ng malamig o mainit. Ayan, thank you po. Tapos noon, ang gamit lang natin sa CR, siguro, kasi lumaki ako sa probinsya, ang tita ko ay teacher, so yung mga lumang test paper, yung mga estudyante niya, lumang-luma naman na, yun yung parang pinaka-tissue na namin. Babasain mo lang yung gugusumutin mong ganyan basa. Yan na yung pinaka-tissue namin sa CR. Minsan pag okay pa kayo, may tabo pa. Diba? Pero ngayon, parang dito, lalo na sa Pilipinas, meron na tayong pa-bidet, diba? Social na tayo. Tapos pag wala naman bidet, may tissue. Diba? Noon kasi papel-papel lang. Naalala ko nung nasa ibang ako, sa Sydney, ang una kong tinitignan, CR, kasi wala silang bidet. Wala silang bidet. Wala ring tabo, kaya struggle po talaga ako pag nandun ako. Kasi dapat sabay na akong ganon, tapos maliligo. Kasi walang bidet. So effort talaga. Tapos pag nagluluto noon, 'di ba, magandang yung palayok, ulingan. Meron pa rin naman ngayon, pero ibig sabihin ngayon meron na tayong mga air fryer, induction, 'di ba? Sino may induction dito? Social. Rice cooker, kahit pagkakape noon, 'di ba, talagang tinatyaga nilang i-filter yung kape. Pero ngayon meron na tayong mga coffee maker. Nakikita po natin yung mga kaibahan, no? Noon ang picture, pag nagtitake tayo ng picture, 'di ba, naka-film pa yan. So, hindi mo pa alam kung anong itsura mo doon. Huhulaan mo na lang pag ayaw mo, sorry ka, hindi na pwedeng ulitin. 'Di ba? Ang masama pa niyan, pag dinevelop yung film mo, sabi nila ay nasira. Oh. Sorry na. Pero ngayon, yung ipopost mo, pipiliin mo na, mafi-filter mo pa. Anong gusto mong background, AI, may ganyan. Tapos noon, kalesa. Sarap sigurong sumakay na sa kalesa. Kami ang transportation namin sa probinsya, pag galing kami sa bukid, yung kalabaw na may hinihila. Yan. Maiksing biyahe lang naman yun. Pero ngayon, meron na tayong mga Lalamove, Uber, Grab, di ba? Isang click lang natin, pwede na nating i-book. Tapos, since ang nanay ko ay nasa ibang bansa, pag magpapadala po yan, door to door. Diba? Sino dito ay nakaranas ng gano'n? Magpapadala yung kamag-anak nila mula sa ibang bansa. Door to door. Siguraduhin mong nasa bahay ka, ha? Kasi hindi nila ibibigay pag wala ka. So mag-aantay ka talaga. Dapat sure na nandun ka. Eh ngayon, meron na tayong GCash, money transfer, online banking, di ba? Kahit ilang account na online, pwede tayong mag-open. Kahit walang laman. Di ba, ang bilis na instant express na yung mga kailangan natin ngayon. At ang isa sa pinaka nagtumatak po sa akin nung ako ay kabataan pa, na naalala ko habang nagpe-prepare po ako nitong i-share ngayong umaga is, noon po, dahil ang nanay ko ay domestic helper sa ibang bansa,
ang communication po namin ay susulat. Sulat kamay, as in. Di ba po? Yung yellow pad, yellow paper, syempre meron pa ngayon noon, di ba? Yellow paper, 3 or 5 pages na ganon. Susulat kami. Back to back. Kasi kailangan mo sulitin, ikakwento mo na doon lahat ng nangyari. So yun, bago makarating kay mama, aabot yun ng 2 weeks. Biruin nyo yun. Tapos aantayin ko yung sagot ni mama. Aabot din ng 2 weeks. Suma total, 1 buwan po kaming nag-aantay. Kung may tanong kami doon, 1 buwan ding darating sa amin yung sagot. Amen. Kapag nagkwento kami sa kanya yung buong nangyari sa buong buwan, susulitin na namin. Pero matyaga kaming nag-aantay sa kanya. Ganon po kami mula nung nag-abroad si mama. Ang sagot niya minsan, siguro meron pa yung cassette recorder noon. Naalala niyo po. So pag naubos yung side A, side B naman. Ayan. Medyo umaangat na yung technology pag tape recorder na yung, or cassette record na yung natanggap mo sa bahay. Pero it will still take a while bago mo matanggap yung sagot. Ngayon, meron na tayong mga messenger, iba't ibang platform ng social media para makausap natin yung gusto nating kausapin, nasaan man siyang lupalop ng mundo. Amen po ba? Amen. Na kahit video lang, anong oras man yan ng araw, video call, di ba? Instant message. Minsan, pag nag-chat ka tapos walang sagot, papayag ka ba 1 month pa siya bago mag-reply? Sa messenger ngayon or sa anumang instant messages, hindi tayo papayag. Di ba? 1 month. Kung noon nga, 1 buwan nag-aantay kami, okay lang. Pero ngayon, dahil mabilis na ang lahat, hindi tayo papayag na 1 month na hindi pa sumasagot. Ang gagawin mo, stock mo pa yan sa Facebook. Aba, nagpo-post naman siya. Naka-online naman siya, pero hindi nagre-reply. Di ba? Ganun gagawin natin. O kaya, minsan, kung ano yung huli niyang post, doon ka pa magko-comment. May PM ako sa'yo. Kasi ayaw natin na ini-ignore tayo. Amen po ba? Pag di talaga tayo, hindi natin siya ma-reach out. Ako kasi, nanay ako. Kapag yung anak ko, si Aaron lalo na, 2 cellphone, kahit isa hindi ko makontak. So ang gagawin ko, pag alam ko na sa school siya, ang hahanapin ko yung kaibigan niya, pakisabi kay Aaron, may PM ako. Kasi hindi pwedeng walang sagot. Hindi pwedeng wala tayong matanggap na kasagutan. Ganyan po ako bilang nanay. Di ba kung sa mga kakilala natin, pag walang reply, kasama ba si ano? Pakisabi may PM ako. Kasi ganun tayo, katyaga. Amen, na hanapin yung tao. Sabi ko nga, matanda na ba talaga ako? Bakit ako naiinip? Kasi mainipin na pag may edad, di ba? Pero bakit po tayo naiinip sa buhay natin? Kasi gusto po natin ng agarang sagot. Amen po ba? Gusto po natin ng mabilis na resulta. Minsan kahit hindi maganda o maganda man, nag-aantay tayo ng resulta. Tama po ba? Amen? Minsan, anong sabi ng doktor? Good or bad man yan, gusto mong marinig. Tama? Ano kaya ang score ko sa exam? Pinagbuti ko naman, ano kaya yung grade ko? Makakagraduate kaya ako? Amen? In-interview ka, matatanggap kaya ako sa trabaho? Nasa top kaya ako? Yan yung mga tanong natin Pag nag-bar or exam ka, nakapasa kaya ako sa licensure, sa bar exam, sa board exam? Minsan, kahit sa simpleng araw, ako pagpa-uwi ng bahay, ano kayang ulam? Diba? May mga tanong tayong ganyan. Kailan ka kaya sasagutin nung nililigawan mo? Tapos pag sinagot na, kailan kaya magpo-propose sa akin? 30 years na kami. 30 years na mag-boyfriend, di pa nagpo-propose. Kaawa naman yon. Wag naman ganun. Tapos pag kinasal na, di ba, ang pinaka-aantay natin yung gender reveal. Tama. Sa buhay natin, ano po yung pinakamahirap na tanong? Yung kailan. Tama? Amen. Kahit po sa prayer, yan yung mahirap ding sagutin minsan, or most of the time. Pero naniniwala na tayo na although hindi natin alam
kung ano ang isasagot ng Lord, alam natin na sasagot at sasagot siya. Tama po ba? We still wait for the answer. Because we want to feel safe kahit na hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Nananabik pa rin tayong malaman yung sagot ng Lord dahil gusto nating maramdaman na kahit ano yung sagot niya, magiging safe tayo. Tama po ba? Na kahit hindi natin tiyak yung nangyayari, safe tayo kasi si Lord yung sasagot. Amen? That is when we rediscover the true essence of prayer. Dito po papasok kung gaano tayo katyaga o gaano natin binibigyan ng halaga yung pananalangin. Yun po yung isa sa mga vital na bagay na dapat meron tayo. Amen? Yung pagbibigay halaga po natin sa prayer, sa pananalangin. Yung pagbibigay ng panahon sa pananalangin. And we need to go back to the heart of prayer. Hindi lang tayo basta nanalangin. We need to touch the heart of God when we pray. Amen? Because when we pray, we return to the presence, not performance. Kapag tayo po ay nananalangin, kailangan po nating maramdaman, kailangan po nating maranasan, kailangan po nating makapiling ang Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalms 46:10, "Be still and know that I am God." Be still, sabi ng Lord. Minsan hindi natin kailangan ng kung ano-ano mang salita pag tayo ay nagpipray. Amen? Tama po ba? Minsan kahit tahimik lang tayo, basta nasa presensya tayo ng Panginoon, that is His presence. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo o yung kailangang patunayan mo pag tayo ay dumudulog sa Kanya sa panalangin. Dahil kilala na po tayo ng Panginoon. We only need His presence. Ganon din naman siya. We just need His presence when we pray. Amen? At the end of the day, babalik tayo sa Panginoon. Di ba sa gabi, minsan bago matulog, nananalangin tayo. Sabihin natin, Lord, salamat. I survived the day. Kasama po natin ang Panginoon kapag nanalangin tayo at sinabi natin, Lord, thank you, kinaya natin yung buong maghapon. Amen? Buong maghapon na iniisip ko yung problema. Buong maghapon, Panginoon, na ako ay humarap sa pagsubok. Salamat sa oras na to, kapiling kita when we pray. Amen? Maghapon kang nagtrabaho, napagod, pagdulog mo sa Panginoon, naranasan mo, nakapiling mo siya, you feel His presence. Amen? God desires our presence din. Kung tayo ay nag-aantay sa presensya ng Panginoon tuwing tayo ay dumudulog sa Kanya, ganun din po siya. Hinahanap rin po niya yung presensya natin. Hindi lang yung salita, minsan baliwala na yung sinasabi natin sa Lord. Ikaw lang at siya. Why? Because He longs for the real connection. He longs for the real connection. Sabi sa James 4:8, draw near to God. Lapit ka sa akin, lalapit din ako sa iyo. Ang bait ng Lord, amen? Na pag lumapit tayo sa Kanya, binabalik niya yung lakas. Pinaparamdam uli natin sa Kanya o niya sa atin na andito siya. Kasama natin siya. Amen? Can we say amen to God? Hallelujah. And when we go back to the heart of prayer, we return to the relationship, not ritual. Ang pananalangin ay hindi lang po ito ritual na ginagawa natin. Amen? We are connecting to our God dahil meron tayong relasyon sa Kanya. Sabi sa Hosea 6:6, "For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings." God values our relationship to Him. Amen.
rather than sa mga pinapakita natin, ginagawa natin, ino-offer natin sa Kanya. He appreciates it. Alam ng Lord yung sacrifices natin. Alam na alam niya yan. Pero God values more His relationship with us. Yung relasyon yung dalawa. Yung relasyon ko sa Panginoon. Higit pa doon sa mga ginagawa natin. Amen. Di ba tayo, pag nasa loob tayo ng isang relasyon sa pamilya, kaibigan, we try to connect to them. Minsan, nagbubuk pa tayo ng coffee shop para ma-meet mo lang sila, di ba? Kape-kape, kumusta, chat, ganyan. Kasi ayaw nating mawala yung connection. Amen? Ganun din po ang Panginoon sa atin. Gustong-gusto niya, lagi niya tayong kausap. Gustong-gusto niya, nagsusumbong ka sa Kanya. Gustong-gusto niya, kinekwento mo sa Kanya yung lahat-lahat ng nangyayari sa'yo. Kahit alam na niya kung ano yon. Pero gusto niyang marinig sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At alam niyo po ba, habang kinakausap natin ng isang tao, lumalalim yung relasyon yung dalawa. Amen? Ganon din sa Panginoon. The more we talk to Him, the more we get close to Him, mas nakikita natin, nakikilala natin, at nalalaman natin kung sino siya. The closer we draw to God, the more deeply we come to know Him. And the more clearly we begin to see ourselves. Habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, nakikilala natin siya ng mas malalim. Mas tumitibay po yung relasyon na meron tayo sa Kanya. Habang lumalapit tayo sa Panginoon, nakikita natin yung sarili natin. Kaya yung iba, di ba, habang nagiging close sa Panginoon, lumalayo sa kasalanan, hindi na gumagawa ng mali. Nakikita mo na kasi yung sarili mo. Nakikita na natin yung mga mali natin. Amen? Para tayong lumalapit, subukan nyo po. I know, nasubukan nyo na kapag madilim, di ba, wala kayong makita. Pero anong una nating pupuntahan? Kung saan may liwanag, kung saan yung source ng liwanag. At habang lumalapit tayo doon, unti-unti, nagkakaroon tayo ng vision. Amen? Unti-unti, ganun din sa Panginoon. He's the source of light. At habang lumalapit tayo sa Kanya, nakikita natin yung karumihan natin. And that begins kung paano natin i-acknowledge talaga yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Yung katotohanan, nakikita natin. We see the truth, yung realidad. We understand more of the beauty of God kapag tayo ay mas lumalapit sa Kanya. Amen? Nakikita natin na mahal ka pala ng Lord. Nakikita natin yung grasya ng Panginoon. Amen po ba? His holiness, His mercy, His wisdom, His compassion. At nakikita natin ng kabuuan, lalo na gusto lang ng Lord na yung relasyon natin sa Kanya ay maging mas matibay. Amen? At minsan nangyayari po yon sa loob ng pananalangin. At the heart of prayer. Amen? Sabi nga nun, we go back to prayer because we return to surrender, not stubbornness. Sabi sa Psalms 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Humble heart, surrendered heart. Sa pananalangin, God doesn't allow pride. Sa pananalangin, God doesn't allow stubbornness, yung matigas na puso. Kaya minsan, di ba talaga, naiiyak pa tayo pag tayo ay nananalangin. Kasi babasagin talaga ng Panginoon yung puso natin. Amen? When we come to Him in prayer. And surrendering or pagsuko means we lay down everything. Lahat.
ibibigay natin sa Panginoon lahat ng hindi na natin kaya. Amen? Trusting that God already knows lahat ng dala-dala natin. And He cares. Our God cares. Amen? And when we surrender, we allow God to change us. Tama po ba? Tayo ang unang nababago kapag tayo ay nananalangin. Hindi yung pinapanalangin natin na magkaroon tayo ng ganito, ganyan. Pero ang unang nababago ay yung puso natin. Kahit hindi pa po natin kung ano, hindi pa natin alam kung ano ang isasagot ng Lord sa panalangin natin. Anong sabi niya? Surrender. Isuko mo sa Panginoon. Kahit parang nakakapagod na, ilang dekada ka nang nananalangin. Surrender. Surrender to God. Kahit parang ang tahimik ng Lord, hindi sumasagot. Surrender, kapatid. Parang walang nangyayari sa prayer natin. Let us surrender to God. Amen? Amen? Because surrender, when we surrender until we are transformed, we have to reach the heart of God, the heart of prayer. Why? Because God honors persistent. Matyaga. Matyaga tayo, pero tyagaan pa natin. God honors persistent, faith-filled, puno ng pananampalataya na pananalangin. Sabi sa Luke 18:1, that men ought always to pray and not faint. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming tao na kapag hindi nanalangin o hindi marunong manalangin, madali pong umayaw sa buhay. Amen? Pagtitignan mo, nasa kanila na lahat. Parang gusto mo nga yung buhay nila kasi ang alwan, parang ang saya. Pero hindi natin alam, yung pala may pinagdadaanan. At hindi nakapag-pray. Di ba? Napagod sa buhay. Pero sabi sa atin, man ought always to pray. And not faint. Sa Luke 18:1-8 po, mababasa po natin dyan yung parable of the persistent woman. Yung byuda, at ang hukom. Basahin po natin. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila, yung kanyang mga disciples, na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi na lang niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Amen. Ang Lord po ang magbibigay ng blessing sa binasa po natin na verse. Kung babalikan po natin yung chapter 17, ang senaryo po sa chapter 18 na to ay nagbigay si Jesus ng talinghaga sa kanyang mga disciples kasi alam niya darating yung panahon na ang kanyang mga disciples ay haharap sa mabigat
na problema. Na sila ay, He is preparing them for the difficult and uncertain days ahead of them. Sabi ng Lord sa kanila ni Jesus, haharap sila sa matinding pagsubok kung saan maging ang kanilang pananampalataya ay masishake. Amen? Sila ay dadako sa panahon na kung saan kahit yung pananalangin parang aayawan na nila kasi walang nangyayari. And even faith is hard to hold on. Na parang kahit yung pananampalataya na meron sila ay ang hirap ng kapitan, ang hirap ng magtiwala. Kaya binigay ng Lord ang parable na yan because He knew that they will be needing courage. Amen? Alam niya na kailangan nila ng katapangan, ng pagtitiis para magpatuloy. Kailangan nila yon, yung unshakable trust sa Lord, and that is through prayer. And the parable of the persistent, yung napaka-tiyaga, no, nung balo, paulit-ulit, pabalik-balik siya. It teaches us to don't stop praying and don't lose heart. Amen? Yung babaeng balo or yung byuda po, balik siya ng balik doon sa hukom. Hindi siya napapagod na humiling at hingin yung katarungan doon sa hukom. Amen? She kept coming back again and again and again. Hindi isang beses. Maaring tumagal po ito ng taon. At sa mahabang panahon, sabing ganon, balik siya ng balik. Di ba parang tayo lang? Kapag dumudulog tayo sa Panginoon, may bit-bit po tayong palaging kahilingan. Nais natin na masagot ng Lord yung ating panalangin at mapagbigyan po niya tayo. Kasi minsan talaga, hindi natin kaya. Or mas madalas, hindi talaga natin kaya yung problema. Amen? Hindi tayo malakas. We acknowledge our weakness when we face challenges at mga pagsubok, lalo na yung mga bagay o sitwasyon na hindi po natin makontrol. Amen? Pero yung balo, tuwing pupunta siya doon sa judge, tuwing ihiling siya at sasabihin niya, pakinggan niyo naman po ang aking hiling. Alam niyo po ba, andun yung puso niya, naniniwala siya na may hustisya pa rin siyang matatanggap. Amen po ba? Parang tayo na kapag dumudulog tayo sa Panginoon, 100% we believe that God can and He will. God can and He will. Ano po ang nangyari sa pabalik-balik ng balo? Because of her persistence, pagtsatsaga, walang pagod na paghiling at pagdulog, kahit yung judge na hindi naniniwala sa Panginoon, kahit yung judge na masama ang ugali, ay bumigay. Amen? Binigay na niya. Sabi niya, baka mainis na ako. Ibig sabihin, hindi niya kinaya yung persistency, hindi niya kinaya yung pagtsatsaga ng babaeng balo. Kahit siya, hindi niya kilala ang Lord or hindi siya naniniwala sa Lord, pinagbigyan na niya. How much more yung Diyos na kilala natin. Amen? Because of our persistent prayer, how much more the King who honors our prayers. Amen? Naiinis na yung judge. Sa tagal ng panahon na ginagawa yun ng balo, maaring napapagod na siya. Pero hindi siya nanawa. Tingnan natin yung sarili natin, baka mamaya, pagod na tayo pero hindi tayo mananawa. Amen? Maaring nalipasan na siya ng gutom, pero hindi siya tumigil. Maaring may mga basher na siya, binabatikos siya, sasabihin, walang nangyayari sa ginagawa mo. Pero hindi po siya nawalan ng loob. Amen po ba? Nagpakatatag siya, tinuloy niya. Kabaliktaran ng judge, yung judge binigay niya yung justice kasi nainis na siya eh. Pero kabaliktaran ng judge ang Panginoon na meron tayo. Amen? God is not annoyed by your persistence, kapatid.
He is honored by it. Kitang-kita ng Panginoon yung pagtsatsaga mo sa pananalangin. Kitang-kita ng Lord yung bit-bit mo tuwing mananalangin ka sa Kanya. And He honors your persistency. Kaya minsan masarap sabihin to, Lord, I trust who you are, even when I don't see what you are doing. Naniniwala ako, Panginoon, na maaring pagod ako, pero hindi ako mananawa because I trust who you are. Maaring sa tingin ko, imposible, pero Lord, hindi ako titigil. Amen. Because I trust who you are. Maaring yung mga tao, binabatikos ka, pinagtatawanan ka, walang nangyayari sa panalangin mo, parang mas tumitindi pa. Pero wag po tayong mawawala ng loob. We can just say, Lord, I trust who you are. Kahit hindi natin nakikita kung ano pa yung ginagawa niya, kung ano na yung ginagawa niya, lalapit pa rin tayo sa Lord para manalangin. Kahit na hindi natin nakikita o naririnig ang boses ng Panginoon. Amen. Amen. Can we give God the best clap of praise? Hallelujah. Persistently trusting God in prayer is an expression of true, faith-filled prayer. Totoo, puno ng pananampalataya yung panalangin mo kapag hindi ka nananawa at ikaw ay matyaga pa rin kahit hanggang ngayon sa oras na to. Amen. Faith-filled prayer means yung panalangin na punong-puno ng pag-asa. Yung panalangin na nakakahawa. Amen. Punong-puno ng pagtitiwala, pananampalataya sa kabila ng lahat ng nangyayari. Sabing ganon, we want to come to God day and night, night and day. Ibig sabihin, 24/7. At yun po yung nakaka-touch sa puso ng Panginoon. Amen. It moves the heart of God kapag dumaraing tayo sa Kanya araw-gabi. Araw-gabi. Alam ng Lord yung matagal mo ng panalangin. He hears when we call dahil alam niya yung pagpapagal mo sa panalangin. Amen? Can we say amen to that? He sees when we cry. Sa bawat iyak at luha mo, nakikita ng Panginoon. Amen? Amen? He acts when we surrender. Ang bawat luhod mo sa pananalangin at pagsuko mo ng mga bitbit mo sa Panginoon, He acts on it when we surrender. Amen? Amen? He responds when we trust. Yung matagal mo nang inaasam, kapatid, konti na lang. Sabihin natin, konti na lang. Konti na lang. Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, konti na lang. Huwag kang susuko. Huwag kang aayaw. Huwag kang aayaw. Kasi yung reward, andun na, nag-aantay na. Amen? Yung reward ng prayers natin, ilang hakbang na lang. Sabi ng Lord, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Hanggang sa oras na ito, kung ikaw ay nagpapatuloy, salamat. Dahil nagpapakita ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Even though, kahit na, and even now. Meaning, God will never delay forever. Hindi panghabang buhay, i-delay ng Panginoon yung sagot niya sa panalangin mo. No. Because God never ignores us. Kung yung ibang tao, hindi tayo pinapansin,
hindi nag-chat, nag-send sa message, hindi nag-reply, in-ignore tayo. But God will never, never, never ignore us. Naniniwala tayo doon? Because we have a loving God who honors our persistent and faith-filled prayer. Praise God. Amen. Sige nga po, isang malakas na palakpak sa Panginoon.